Sulat niyo. Lecture to. Mamaya may exam tayo. Ang ninong at ninang na hindi ka churchmate, yan ay automatic kinakontrata. Pwede ba tayo mag-kontrata ng unbeliever na tumulong sa atin? Ganda nung Minsan tawag pa natin dyan, hireling. Ganda ng topic nila ba daw? Ang hireling, binabayaran. Pero minsan, napapakiusapan ng unbeliever. Amen ba kayo? Narinig ko pa. Kung trabaho lang, meron tao pwede matuto mag-ito. Meron tao pwede matuto. Actually, nagaganap yun sa mga churches. Nagaganap yun sa atin. Tutulong Kanino daw po ba? Minsan ako-convert na sila sa trabaho nila yan. Iba nga yung sinagot niya eh. Pero tawag natin yung muna dyan, hireling. Pag meron tayong unbeliever, syempre hindi pa nila abot yung pagiging tunay na ninong-ninang. Either ina-evangelize mo sila o kinokontrata. Kinokontrata mo sila, hawig sa hireling, pinapakiusapan mo sila, tumulong sa training sa bata. Ano yung mga training sa bata? May setup, may scribe, may mabasa. Pwedeng sabay. Okay? Tandaan nyo, para yan sa unbeliever. Pag automatic na, pag ikaw ay believer, ikaw ay automatic ka ng ninong at ninang. Hindi na kailangan pang i-ano ka pa yung hindi na kailangan Imbitahan. ano na? Imbitahan. Hindi na kailangan imbitahan. Hindi na kailangan. Tatawagin ka pa, may ceremonies kayo ng dedication, tapos Picture taking. may ceremonies kayo ng dedication, tapos meron kayong picture taking, certificate, mga masakit sabihin eh. Masakit sabihin. Palabas lang yun. Ang tunay na essence ng child dedication, child presentation to the Lord, ay talagang matrain siya sa Panginoon. Mula pa sa pagka-baby, mula pa sa pagkabata, nilalapit mo na dun sa nangangaral. Imbis na laruin mo lang siya, bigyan mo ng ADHD, yung attention disorder dahil puno na laro, hinahanap na lang niya laro. I-focus mo, kausapin mo ang form mo, i-focus mo. Pwede magano ng bata. Habang lumalaki siya. Ngayon, anong role ng ninong-ninang? Ang role ng lahat ng kapatiran para ninong-ninang na kung saan tumutulong. Kunwari, nakalingat yung magulang. Sinasaway mo yung gustong maglaro doon. Maraming lumalapit doon. Alam mo, Bones, lumalapit sa baby. Lumalapit doon, gusto laruin. Huwag mong laruin ng ganyan. Kausapin mo ng formal. Para siya lumago. Kasi kung nilalaro nyo, kinikain-coin niyo yung bata, ang mangyari sa bata, ma-spoil yung kanyang kaisipan. Hindi development. Hindi gusto niya matuto, gusto niya maglibang. Nagtatanim tayo ng maraming attitude sa bata. Yan, balik tayo sa ninong-ninang. Automatic pagkapatiran, ninong-ninang na yan. Yung batay sa definition ng Katoliko, inaalalayan sa paglaki. Yan ang nawawala. Huwag natin habulin malaki ang certificate. Madaling lutuin ang certificate sa rito. Kahit dito, pwede na magluto ng certificate. Actually, nire-recognize yung certificate para sa identification purpose paglaki. Yung baptismal certificate, kung ano pa. Pero madali natin gawin dito sa church kasi kapatiran tayo eh. Yung mga picture taking, mga ceremonies, hindi masama yun, pero hindi yun ang tunay na basbas sa bata. Hindi yun ang tunay na child presentation to the Lord. Ang tunay na child presentation, every time na may gawain, yung bata tinututok. At naranasan na natin, baby pa, tumututok na. Okay? Of course, meron doon nag-relax, kaya nati-deteriorate, balik sa dati. Pero, with regards dyan sa ninong-ninang, yung message mahalaga. Ano yung message? Meron tayong message sa Bible. Dito sa ating tinatawag na celebration, ang magandang tagabasa, syempre, yung mga bisita ninong-ninang. Ilan natin bisita? Dalawa. Pero, kung dalawang klase bisita, yung kinuha mo mag-sponsor, yung kinuha mo doon na umattend lang. In that case, lahat tayo sa church dapat may deconing. Ibig sabihin, bawat isa sa atin tumutulong buklat yung Bible doon sa tinatalakay. Maganda kung ang message sa isang child dedication service ay related sa PTA, yung patriarchal
training. And after the message, aside from the message, pwede tayo magkaroon ng activity. Yung games, parang activity rin yan, no? Pagtang ko ng activity. Hindi lang puro games. Activity. Ito, pag-point out ko sa church, naka-attend ako ng ibang churches. Yung mga young people, laro nila, puro walang kwenta eh. Pero hindi masama yung laro na activity kung lalo ka matututo sa Bible. Dati may youth fellowship tayo dito, yung activity ay unahan sila sa Bible, unahan sila sa message, unahan sila sa booklet, kung ano yung naalala nila. No? Ilan yan sa mga activity na nakaka-provoke na lalong lumalim yung understanding ng bata. Hindi sila mababansot sa activity niyan. Today, ang gaganapin nating activity, ay ito, question answer by English. Ngayon, isulat nyo to sa ang topic natin sa progressive history, yung manual for occasion, manual for celebration. Ito, kumbaga, continuation. Hindi, baka nalobat na yun doon. For programs ng celebration. Occasion. Sino may kopya niyan? Taas ang kamay. Okay, nawawala na, hindi nyo na siniserok so hindi kayo tuturo, no? Ngayon, dadagdag ako sa inyo. Ang isang hallmark, isulat nyo. Kumbaga, ito nasa tracks, pero isulat nyo sa notes ninyo. Ang isang magandang activity o occasion, kung yung unbeliever mag-enjoy sa word. Alam na natin yan. The only time na mag-imbita ka ng friends, relatives, na unbeliever ay kung merong okasyon talaga, so, lalo na may kainan. Although not necessarily pagkain ng hapon na, pero majority tao pagkain ng hapon eh. Naka-attend na ba kayo sa first day yan? Karamihan ano yung pinupunta nila doon? Ha? Tatawagan muli? Hindi, kay Christina. Ano yung pinupunta ng mga tao sa birthday yan? Wala dyan yan. Yung number ako ng Christina. Sige, text mo. Nahiya ka. Parang guilty ka. Smart, smart. So, ang pinupunta ng tao, of course, di lang pagkain. Siyempre, gusto nila i-bas-bas o bless. Gusto nila wish that person well. Text mo, Yung tao Tina. may birthday. May nakalagay dyan, Tina. Halimbawa, okasyon na yun. Itong dedication service, pwede maging birthday service nito. Ang punto dyan, sulat nyo. Number 1, kung enjoyable yan, para sa believer, sa Word of God, nakaka-revive, nakaka-evangelize, gamitin mo. Number 2, sulat nyo. That's the only time a-attend at susunod sa programa mo, yung iyong kamag-anak. Invite ka na invite sa gawain, ayos yung pumunta. Pero pag nag-invite ka sa ganyang okasyon, pupunta, di ba? So, number 2, yan yung reason kaya kailangan meron tayong ganito. Meron tayong, kumbaga, itong mga programa dapat hukom na yung mag-take over. Okay? So, number 3, pwede, number 1 na yung kasiyahan, no? Number 2 na yung pagsunod. Number 3, kung hukom ministry ang nag-take charge, sulat nyo, ang nag-take charge sa celebration, pwedeng maging makabuluhan ng celebration. Okay? Sino naka-attend na ng kasal? Sino? Talaga, sagutin mo. Ano ang mga activity nila doon para makasaya ka? Ano ang activity nila doon para makasaya lang sa tao? Patay na yan. Kahit ano, basta sa